House tour. Ito mo, ginamit ko. Ginamit ko, puno na. So, nandito tayo ngayon, warehouse ni Mickey. So, nandito kami nagre-reminisce ni Mickey dun sa mga karera niya before. Pero dito siya nagpapa-pedicure. Ito yung pinaka-shop ni Mickey Maso dito sa Antipolo. Okay, iniwan na tayo ni Mickey dito sa garahe niya. Sabi ko, gusto ko muna pakita sa inyo yung laman ng garahe niya ngayon. And okay, since ito, tulad na sinabi ko sa inyo, pinaalam ko to kay Mickey. And now, ito papakita ko sa inyo. Guess where we are? Matagal nyo na nire-request to, gusto nyo na update. Andito tayo. Kilala nyo yung kotse na yan. Kila Mickey Maso. So, inaantay ko lang siya dumating. Nagpapagupit, nagpapapogi pa daw siya para sa inyo. So, matagal nyo na nire-request to. It's been a year na since nag-vlog tayo dito, since nag-podcast tayo with him. Gusto nyo ng update, gusto nyo makita ulit si Mickey. Tingnan natin kung anong bago sa kanya. So, we'll spend a day with Mickey Maso. Let's go! Ayan si Mickey. Good morning. Good morning, bagong gupit. Bagong chupit. Yung GTR dadalhin natin ngayon. Pinag-isipan ko. May pagkas ka ba? Tumatanong ka dyan, may pagkas ka ba? Maligo ka na. Hindi mo na ako guys. Antayin kita dito. Ito. Charging pala to dito sa labas. Kaya dalawa yan sir. Solar, puno na. Charging pala to. Ito fast charger to. Hindi. Pag bumili ka. Yan yung kasama. Oo, slow charge lang yan. Kasi pag convert ka pa kung pag ano. Hindi, iba yung charger na kasama pag gusto mong bumili ng fast charging. Pero siyempre ako, wala naman ako Meralco. Since wala akong Meralco rito. Sa umaga ako nagcha-charge 5 a.m. So 5 a.m., 6, 7, 6 pa lang may ano namin, kumbaga may sunlight na. So, hindi Sinasabay mo sa charge nung solar mo. Kaya pagdating ng mga ano yan, gaya yan, anong oras na? 8 o'clock, 9 o'clock, puno na yan. Puno na yan? Kasi kung hindi nyo alam, Yung bago kong battery, nakabit ako ng bagong battery. kung hindi nyo alam, si Mickey, buong bahay niya, solar na. Solar power. Solar boy na yan eh. Ayoko na Meralco. Solar boy na yan. Walang Ano isipin mo pag naka-solar ka? Pag umuwi ako ng tanghali, kasagsagan ng init. Pwede na ako mag-aircon sa buong bahay ko. Tapos papahingin ko na yung aircon mga 5 p.m. O pag uwi ko ng gabi, o di bubahin ko na ulit yung aircon, magdamag na yun. Saka ano na. Sobra pa to. Sobra pa tong dalawang to. Pati katulong ko naka-aircon. Kasi malakas gumamit, alam mo ba, ng TV, electric stove, sa ventilador. Yan, malakas sa battery yun. Kesa sa aircon? Oo. Ang aircon kasi siyempre kapag nag-aircon ka, kapag na-reach niya na yung temperature niya na, ba, 22 yung temperature, mag-a-idle na yung aircon, mamatay na yung motor ng blower na lang. So pag tumaas siya ng 23, mabubuhay na naman yung aircon. So maintain lang siya ng 22. Pero siyempre, pag lumig na yung mga simento mo, ganyan, matagal uminit. Kaya ngayon, hindi naman ako nagpatay ng aircon. Anong charging na ako? Nasa 70 na ako. So, dalawang 70. Ano lang to, expected ko rito, mga 10 o'clock. Full charge na. So, 10 o'clock, pwede ka naman na mag-unli kahit naman 7 o'clock. Basta ganyan, no? Basta ganyan unli na yan. Paano pag umulan? Kaya isang araw, dalawang araw umulan. Pero pag kahit naman umulan, nag-charge siya ng mahina. Mahina lang, di ba? Siyempre, pag ganyan, medyo siyempre, tipid lang kami. Pagdating ng, di ba ako, matulog ako mga 10 p.m. Minsan ganyan. Saka ko lang binubuhay yung aircon. Hindi ka naubusan? Hindi ka pa naubusan yan? Minsan naubusan ako pagdating ng umaga, tapos umuulan din. Ayun. Brown out kami. Pero konti lang. Kasi pag umuulan ako, malamig din naman eh. Siyempre, nasa 4th floor ako. So, ibig sabihin mo, kulang pa tong dalawang battery sa'yo. meron na akong dalawa, hindi pa nakakabit. Dadagdagan mo pa? Battery lang yung dagdag ko. Hindi na ito, hindi na inverter, hindi na tong ano. Pero konektado dito. Oo, connected dyan. Kumbaga, mag-spare battery Sa lang isang ako. ganito, dalawang battery, ganon. Di ba sa external pa, dalawang battery, tapos na. Oh. So kahit gabi ako mag-charge nito, walang kaso. Kaya yan, ito mo nag-charge ako. Ba't tumingin siya ganyan? Kaya talaga yan, para malaman mo nag-charge. Ngayon yan, nagcha-charge. Pero mapupuno na yan kasi ang oras na eh. Ang galing ng ginawa mo dito eh. Binutas mo talaga to? Binutas ko yan. Kasi wala na akong parking pag dumating yung DC5.
O, tapos dumating yung S2000. Eh sabi ko naman sa'yo sa akin mo na i-park yung iba. ito. Pwede mo na i-park sa akin. Tapos ko nga nakitusig, hindi ko na nga sa farm yun dahil siyempre, 4x4 yun. Ito. Trueno. Tara, sa taas tayo para makapagkapi tayo. Hindi pa tapos bahay ko, pero hindi ko pa nakakit sa taas, di ba? Hindi pa. So dumating si Mickey Dalengiorno. Nagmumotor na ulit si Mickey kung para sa mga hindi nakakaalam. So yun yung mga... Ito yung tao nagsasabi na stock is good daw. Lagi niya sinasabi stock is good. Pero tignan mo. Tignan mo yung mga collection niya naman. Paano nag-stock is good dyan? Ito yung ano niya. PK9. Motor niya. Pangkarera. O, yan. Champion. 2022. Overall champion. Hindi ka Okay guys, so ngayon lang ako nakaakyat dito sa taas ni Mickey. Ginagawa pa kasi ito. Ito, si Marifanta King. Ayan. Yung Fino ni Mickey. Nung naglaban sila ni Corbe. Nagpasarado ng factory. Nagpasarado ng factory. Yung mga tingnan yung suspension niya. Yan. Yan ang mga suspension niya. So kung nahanap niyo yung Fino ni Mickey dati, ano yun? Buhay pa naman, nandyan pa. Diyan yung gym ko. Yan yung gym ko. Yung gym mo, hindi mo naman ginagamit. Halika sa loob. CR ni Mickey. House tour. Yan CR ko. Hanip sa bathtub, jacuzzi. Jacuzzi. Yan. Tapos minsan, pag naka-jacuzzi ako, nanonood lang ako ng Netflix o kaya YouTube. May TV ba? May TV ba? Pasok ka. Nakasapatos pa ako eh. Kasi. Yan. So kapag ganyan, nanonood lang ako ng movie. So, Naka-jacuzzi pa. Baka naman manood ka pa niyan habang naantay kita. Tapos naka-hot water ako. Yan. Siyempre, hindi ako sanay maligo ng malamig. May mugs pa dito. Yung helmet na collection ni Mickey. Tapos, simula nung inisyoran ko ng HJC na helmet, lahat yan, kumpleto. Kumbaga kung ano yung binigay sa akin nung Eto. sa natapos. So. Ayun yung sinemplang ko. Asan? Ito. Parang nangawak pa akong ano. Ito yung suot mo nun. Ito. Buo pa rin ah. Bunga. Oo, ito yung suot mo nun. Pinsot ko nun. Di ba Mas bugbog pa to eh. mas maraming kinarera yan, lintik. Saka bakit kasi pag matte black, sa totoo. Sa bagay. Tara, sa taas. Meron pa taas to? Oo, kwarto ko. Ang bait ko. Ito yung collector's item na Dave Mira. Yan. Wala na si Dave Mira, di ba? So, collector's na siya. Ayan. Tapos yung Hopman bikes. Tapos yung Taj Mehlik na Terrible One. Tapos, Nagbabike ka dati? BMX. Nagtitricks ka rin dati? Ako unang breakless king sa Pilipinas, no? Breakless backflip nung araw. Pasensya ka sa kwarto ko, ah. Kasi alam mo naman to kwarto ko, pang single. Pero marami nang inuuwi si Mickey. Hoy! Ayan, house tour ni Mickey. Swerte nyo. Yung kitchen ko, di pa tapos. Swerte nyo naman na house tour kay ni Mickey. Oh. Yung sinihan ko, patapos na yung sinihan ko. Sinihan. May theater room ako rito. Ito kitchen ko. Ayoko kasi, gusto ko kasi pag nag-ano ako. May taas pa to, isa pa? Ano to? Theater room. Gusto ko kasi pag nandito ako, eto kasi patapos na ginagawa to, mula na. So, lalagyan niya na salamin. Salamin, tapos Haharang. aircon. Ayan ang kitchen ko. Tapos ito, yung... Saka mo na-reveal yan. Oh, mamaya, tsaka na daw yan. Saka mo na-reveal yan. Yan. Tapos ito, kitchen. So, kasi mag-aasawa na ako next year. So, Totoo na yan. Oo, totoo na yan. So, pag nag-asawa ako next year. Parang single ka pa rin hanggang ngayon ah. Tigil pa rin, naghahanap pa. Naghahanap pa, ayan. So pag nahanap mo na, Ayan, di ko papakasalan mo na agad. Papakasalan na agad, di uwi na agad sa kwarto, kama. Tapos ito yung theater room ko. isipin mo na lang. Ha? Kung pilay ito, paano makakit to dito, di ba? Okay, ako ah. Oh, Hindi, sabi kasi nila artificial daw yung paa ko. okay. Ngayon ko lang nga rin napansin, Mickey.
hindi pa kita nakikita nag-shorts. Kaya tinatago mo talaga yung ano mo eh. Oh, yan. Yung binti mo eh. Oh, yan. Sinasabi lang kasi kung tuloy pa ako. Ito theater room mo. Theater room. Ginagawa na siya ngayon. Ay, kakabit niya yung TV sa aircon. Ayan. Ibon pa rin. In order to TV, 110 inches. TV hindi projector. TV na lang. Kasi pag projector, parang Labo. malabo. Labo. Malabo. Tapos sound system. Tapos pag ito sound system. Diba? Yep. Kasi talaga mahilig ako manood ng movies, pero ano ko dito, busy. So, Busy. Sobrang busy na itong tao nakapila na. na ako ng yung ang tawag sa upuan na Lazy boy. Lazy boy. Buti nga, nabulabog pa natin to. Alis to bukas eh. Punta tayo ng China. China all. Gusto rin nila mag-house tour dun sa isa kong bahay. Pero Tsaka ano yan. mga part 3 na yun. Part 3. Kasi isang taon na daw eh. Gusto nila na update eh. O ngayon, swerte nyo, bahay ni Mickey pinakita sa inyo. Busy talaga eh. Tara dito muna tayo. Ako maliligo na para makalis na tayo. At makapunta tayo kay ano. Dito is. Ang galing mo, Mickey, no? Kasi may pinapatayo ka na hacienda, may, tapos bili ka ng bili ng... Part 2 yun eh. Bili ka ng bili ng machine mo, tapos nasasabay mo pa tong bahay mo? Hindi, yun yung tilti ko lang naman. Pag may sobrang pera lang naman, saka ko lang naman sa binabatuan. Kaya nga ginagawa ko, sa totoo lang, sinisiro ko yung expenses ko. Kaya yung mga kaibigan ko, pinagtatawanan ako kasi naka-binpass ako. Hindi nila alam yung binpass libre charging. Kahit saan ka magpunta, sa Taytay may charging, sa Tanay meron, sa Ortigas meron, sa Sa mga kasa nila. Oo, kahit Pero hindi kasa. Kahit sa mga gas station, sa mga Meron. parking Ang stay, bayad yun. may bayad na yun, eh, di ba? Ay, paupo muna kita rito. Ikaw muna bisita ko dito. Sige. Buti hindi ko makaiba ko dito. Hanip sa relos, ah. Buti hindi lalaki ko. Ayan. Tagalog ni Tito Obert. Pero pwede ko muna umupo dito. Movie ka muna dyan. Oo, may rep. Wireless charging na table. Hindi ako mahilig sa baril. Ito kay Eric ko. Pag natutulog kasi ako, so kung may dalawa ako sa gilid. May dalawa sa gilid, tapos may isa pa sa rep. Sa rep isa. Yan. Kaya meron pa rito. Favorite ko talaga na baril. Favorite ko. Bawal ba yan? Hindi. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero yan, favorite ko na baril yan. Yan. Pulisteros. Yan. Favorite ko talaga ito. Yan lang yan. So pag natutulog ako, pag binunod ko, ayan, may dalawa dyan. Sa kanan. Sira ulo to si Latigo. Mickey. Latigo. Pwede ba natin isama yun? Hindi! 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 Ayan, meron tayo. Kahit minsan, ayan, nag-ano rin ako, nag-i-spare ako ng battery. Ayan, yun. Meron akong Power bank. Para kapag halimbawa na lobat ako sa gabi, may ilaw pa rin ako rito Ba't TV mo may guhid? Tinaman na kidlat. Totoo? Hindi naman na kidlat yan. Ah, Eh wala pa akong pera, so nagagamit na naman. Oo, So, ano. Wala akong pera eh. Ganun kasi ako. Hanggat sa makakatipid muna ako, doon muna ako. Kasi, saka ako kasi pag nanonood ako ng TV, ano lang yun, pampatulog lang. Alam mo yun? Hanggang sa makatulog lang. Basta may ano lang, naka-play lang. Hindi naririnig ka lang na, Pag walang katabi. wala lang. Ganyan naman bumaba si Mickey. Bumaba na hagdan. Exercise yan. Pag wala yung tornilyo sa takot, tapos na problema. Baka makalimutan yung tubig mo. O, yan ah. O, tingnan mo, ginamit ko. Ginamit ko, puno na. Oo nga no. Kanina Puno na. nagbiblink pa yan. Wala na, 90 na to. Tapos nung kabila, mga 90. 95, tapos ito, na 100 na. Almost 100 na. So yun yung house tour ni Mickey. Yan si Mickey. Nakasakay na kami sa kotse niya. Coaching mamahalin. First time ko lang rin nakaakyat doon. Kaya swerte nyo, nasama tayo sa taas. Nasama pa kayo. Nakita nyo rin yung ano, ganda ng bahay ni Mickey sa laki.
Ayun, buong building. Malaki. Laki. Tayo. Di tayo gaya ng Ayop mga eh. competitor ko ng mga nagbibenta ng pyesa ng motor. Yan ka na naman eh. Ay, putya na bang gaya Yaris. Napalit GTR. Para tahimik lang. Okay lang, malapit lang tayo. Okay, so nandito tayo ngayon sa warehouse ni Mickey kung saan nagpa-fabricate ng mga CNC machines niya. Yan oh, grabe. Ngayon lang ako nakapunta, ako rin, ngayon lang ako nakapunta dito. Ito ang ginagawa namin. Tornilyo. Ito, finished product. Ayan, finish product. Ito yung, nagsisimula siya sa isang bloke. Sa bilog. Ah, bilog ng bloke na. Bilog sa block. Ay, paano naging bloke yung bilog yun? So we are here at factory where kung saan nga nagpa-fabricate. Ayan yung mga CNC machines ni Mickey. Ayan oh, ang dami. So dyan siya nagsisimula. Yan. Ito. Ito mamita ba? Yan. Tapos ito. Okay. So ito, ito yung mga bago mong machine. Luma yan. Yung mga bago mo na sa kabila. Dito. Halika. So ito pa mga ibang machines ni Mickey. Kung nakikita nyo yung mga post niya, ito yung mga bago na. Dito niya dinadala, Dito niya dinadala lahat yun. Ah. Ito yung parang subframe sa likod. Ito yung arm. LCE yan, LCE. Ayan. Ito yung Bago kaya swing arm. Sakto yan, bago mo mailabas yan, nakapaglabas na kami. Nakapag-produce na kami yan. Ano yan? Swing Swing arm. arm? Engine hanger. Kumbaga sa motor, sa kotse, hashboard. Ah. So may bushing rin yung ganyan. Ito yun. Hashboard. Ah. First in the Philippines. Yan yung may bearing na Yes, pinatuwa. oo. Oh, okay. First in the Philippines. Kami malang ang meron nito. Philippine made. Philippines. Kaya dito ginagawa yan. 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 Yun. Sino nag-design ng mga ganito mo? Ako, tapos si Francis ang Nag-input. nag-input, saka nag-drawing. Ayun. Siyempre, designer ako. Pero minsan, siyempre, mas maganda yung drawing ni Francis. Si Francis. Basta alam niya na yung concept. Alam niya na yung concept. Etong dalawa, bago. Bago. Tatlo bago. Pero may parating pa kami. At itong next week. Magpapalit Ang yan. dami mo naman machine. Magpapalit. Nagpalit ng bala. Oo. Kasi linisin niya yung gilid. Yan, bilis lang yan. Parang mga 2 minutes. Ang production yan, Ay, hindi. 10 minutes. 8 minutes, sorry. bawat isa. Mamaya, masalangan natin. Baka sabihin nila kasi hindi ako marunong. Tapos yung isang bloke mo na ganyan, ilan nagagawa nun? Isa lang, 1:1 lang. Anong nangyari sa mga natitira? Wala na, scrap na ganyan. Sabihin mo nang magkano ang isang ganitong machine? Bibili ka ng isang ganyang machine, magkano isa? GTR. Isang GTR? Ito yung, di ba yung, ito mas ano to, malaki to eh. Mas mahal to. Porsche. GTR na second hand, brand new. Second hand. Anong year model? Mga 15 pataas. Mahal na rin. Mahal din. Kung sinabi niya 2010, alam natin presyo nun, medyo 15, mahal rin yun ah. At least yung CNC ko gumagana, hindi kaya sa iba. China na, naka-display pa. Hindi ko naman sinabi siya yun. Pero siya na yun. Ako kasi mas gusto ko talaga locally produced. Kahit wala kaming kitain. Okay lang. Pero darating din ang panahon na may kikitain kami. So, kasi binabawi mo pa yung pinambili ng machine. oo naman. Okay.
Saka nagpapagawa kasi ako nung ano ko eh. Yun yung pupunta na. So, baka sabihin naman nila hindi ako marunong. So, yan. So, tapos na yan. Yan. O, Galing diba? sa ano yan? Ganito na, sa second stage na to eh. Ito. Ah, ito yung una. Ito yung una, galing siyang ganyan, di ba? Oo. O, pangalawa, yan. Ito Tapos yung una, lalagay mo sorry. lang doon. O, tapos, linisin mo lang. Kasi pag may mga nakasangat na mga biruta, tatagilid. So, dapat, Mag-iiba yung sukat. mag-iba sukat. Yung pagputol. Pagka. Diba, na gano'n na. Wala kang gagawin kundi, ito, makita mo naman yan. Tingop. Kaya kailangan precise lahat. Precise lahat ng cut, yung mga laki ng mga materialis, pare-parehas. Hindi pwede iba-iba. So dapat meron kaming saktong sukat. Walang tolerance. Tapos, pag pinogram mo na dito sa machine na to, yun na yun. Yun na yun. Hindi mo na, kumbaga, hindi na Pwede para... kung halimbawa, may gusto kami i-update. Gusto mo namin i-adjust ng konti. I-adjust ng konti ni Franz. Kunwari ito, stage 1. Sa ibang machine mo ini stage 1. Dito. Halika. Tapos ito, stage 2. Oo. Dito ah. Sis, pwede buksan to, sis? Kaya pala ano, ang daming machine kasi bawat stage. Oo. Prinogram mo na para hindi na papalit-palit. Ayan. Ayan yung stage 1. Ayan. Yung mga yun yung mga shreds na ngayon nun. Alire. Nabebenta mo yun? Oo naman. Yung mga reds na yan. Yung mga waste. Ayan, tingnan mo. Papakita ko sa'yo. Dinilisin ko lang para makita mo. Ayan. Ayaw kasi may biruta. Kasi siyempre, tatamaan ka sa mata, ganyan. Kaya gusto ko lagi malinis. Ayan ah. So, mga Amerikano kasi puro tamad. Sila Donald Trump tamad yan. Kaya gusto niya lagi malinis ang machine. So, pag yan, nalinis mo na ganyan. Ayan, at least kami nagpo-production kami dyan, okay. Ito yung ngayon yan. Ito. Okay. Yan. Kita ba? So, yan yun. Tapos kakatin niya ngayon. Tapos doon nakataob naman. Tapos doon nakataob din. Bakit dyan hindi mo pwedeng itaob lang? Sayang oras eh. Kasi siyempre magpapalit ka ng mga jig. Okay. Sayang oras. So pagkatapos yan, lipat ka agad dun sa kabila. So ganun yun. Saka ito maganda to kasi pwede mong during the process, pwede kang mag-stop. May mga CNC kasi pag nag-stop ka, balik Kailangan ulit dito, simula ulit. Ito pwede mo siyang stand sa kalahati. Okay. Kumbaga pinost mo lang. Pinos ko lang para ma-video ko lang. Eh. Tawag naman dito. Yan yung subframe. LCA. Subframe. Yan yung pagitan ng dalawang shock, di ba? Yes. So, yun ulit, galing naman siya sa ano. Galing naman siya rito. Naupusan na kami nito kasi magbenta sobra. Oh, maski ako, kung may Aerox ako, kakabitan ko na ito eh. Para hindi gumagalaw. Oo nga, nakita ko nga eh. Ayan. Kumbaga, pinagduduktong niya yung dalawang shock na parang stable lang siya. LCA. Hindi, subframe na yung ganyan. Okay, subframe mo na, sorry, subframe. Pero kasi siyempre, ang tingin mo niya pag nasa motor, wala mo na ka LCA. Wala subframe. Ayan. Eto, DDC mo nga to? Ayan, mga DDC.
Finish na to. Ay, hindi pa. Di pa. Wala pa Yun siya naman yung mga ginagawa butas yun. eh, no? Kaya ito naman yung ginagawa namin yun. Cover. Cover. Ito, stage 1. Hindi, final na yan. Tapos na yung pagkataas yan. Siguro mga ano pa to? Ah, ito. Ito yung final na. Oh yeah, final na. Di ba? Linisin na lang yan. Ah. Galing yan sa ganito. Ayun nandun. Oh, yan. Tapos galing siya sa... Gilog. Ganito. Okay. May pang-torno pa to si Mickey. Ah, dito. Okay. Tinotorno muna. Para makuha lang yung hawakan niya na. Yun lang yung para tinotorno. mag-grip niya ng sakto. Kung saan niya hawakan. O, saka bubutasan niya na kasi siyempre pag binutasan matagal. So dito pa lang, dinidrill na niya. Kasi yan, tingnan mo, merong hawakan, tapos didrill. Ah. Para paglipat doon, mabilis na. Kailangan pa rin talaga ng convention na machine. Hindi pwedeng yung totally lahat CNC. Diba? Kaya pag-uwi ko, puno ng machine to. So nagsimula ka sa ganyan, di ba? Oo. Ano unang produktong produce mo sa ano? Ano na, nagmo-modify lang kami ng mga OEM na mga pulley. Modify pa lang. Modify. Pero yung pinaka-production mo na talaga, 2023. Anong- After nung accident ko. anong produkto? Mga tipos na. T-post. Eh di may CNC ka na nun. Meron. 2020 may CNC na ako. 5 na CNC ko nun. Oh. Kaso nga lang, yung 5 na yun, hindi kaya. Mabago. Yung production. Kasi T-post malaki. Kaya nga pag nakakita ka na nagsi-CNC, 1 piraso CNC, 2 piraso CNC. Sa dami ng CNC mo eh. Ito naman, tawag naman dito, mga bypass. Injector? Bypass. Bypass Sa tubig. lang? Ah, okay. Kasi mga bypass yung ibang kotse, di ba plastic? Ah. O nababasag. O gumawa ka meron. Kaya sa isang materialis, 2, 4, 6, 8. 8. Halo. Bukas, salang ulit yan dyan. Tatapusin lang yung mga yan. O yan, tingnan mo. Yan yung mga hinahanap ko kanina. Ah, yun nga, yung shards. Pag pinisod ko to, pupunta dyan yan, tingnan mo. Mabilis yan. Tapos binibenta mo yan? Oo. Isang ganyan, pag nakabenta kami ng per 2 weeks, ng Giorno. San Giorno? Bakit hindi mo siya pwede tunawin habang ikaw gagawa ng bloke? Doon sa bago namin factory. Ganun na gagawin mo, recycle na. Yun yung tinatawag nila na casting. Aluminum casting. Okay. So, mag-aluminum casting na kami. Para sa mga lower version namin ng mga pyesa. Para kahit na lower version namin ng pyesa, yan, tama na ulog na. Ayun nga. Casting pa rin, pero galing pa rin sa TCB. Hindi kasi galing sa ibang bansa. Pag sinabi kasi casting, halo-halo. T5, T6, T7, tapos nahaluan ng mga kung ano-ano mga basura. So, syempre, pag tinunaw nila, hindi pare-parehas yung tigas. So ibig sabihin mo, yung casting, hindi mo siya gagawin na bloke ulit. Gagawin namin bloke, pero pangit. Kumbaga, yung mga kalaban namin na mga CNC, yung mga nababali kagad, yung casting. Pero ito, never. Narinig mo yung tunog? Parang kala mo bakal. Pero pag casting, hindi ganun tunog. Mabibiyak yan. Hindi, mabibiyak, pero minsan, ang tunog, malambot, alam mo yung ampaw, ano lang. Hindi gaya nito nag-tung, nag-echo na gano'n. So wala kaming ordinaryong aluminum. Puro T6 lang. So ayan. Halika na, punta tayo rin sa gusto mong mapunta. Tara. Sa asyenda ni Mickey. So yun yung production ni Mickey dito. Ito ay maliit na portion pa lang to. Hindi pa siya yung buong ano niya. Meron pa siya mga iba pang ginagawa doon. Katulad sa shop niya.
Tapos he's planning to expand pa. Oo nga eh. So, tara. Papasyal pa tayo ni Mickey ulit. Solar yun. Solar na rin yung factor mo Oo, yun. solar yun. Pero kahit na solar yun, malaki pa rin ang gasto sa battery. Sa ano? Sa kuryente. 200,000 pa rin yung battery. Tapos ang goal mo is masiro mo rin yun. Oh, mas zero pero doon na sa bagong factory. Kasi yung in-order kong solar doon, kay Martin, sa kaibigan ko, isang container na battery. Kasi syempre para ma-sustain mo yung kailangan ng CNC na ganun. Yung operation mo ba na ganun is 24 hours 24 tumatagal? hours, oo. Yan sa akin dyan, 24 hours yan. Kaya malakas din ako sa kuryente kasi syempre pagdating ng gabi, Meralco na. Pero kung ano lang kami dyan, hanggang 4 lang, hanggang 5, wala yan, mababa Meralco ko dyan. Kaya kasi nagto 200 yan kasi pati gabi. Sa gabi kasi ang buhay na machine, minsan 4, 5. Ganyan. Na continuous na may nagmo-monitor lang. Oo, continuous yun. Parang ginagawa ko, ganun lang. So, sa dami-dami mong machine na ganyan, dami mong kumbaga pwesto na operational, paano mo na monitor mag-isa lahat yun? Ay, inikot-ikutan ko, nirorondahan ko. Kaya nga ako nag-electric. Para hindi ako malakas sa gas. Diba dati pinang-ikot-ikot ko yung Mini Cooper. So, Mini Cooper ko 1,000 a day. O, limited pa yun. Pag lumabas pa ako ng Metro Manila, alam mo, nagpunta ako ng Cavite, ganyan. Tapos bigla ako nagbulakan. 2,500 yun. Eh lalo ngayon ha, hindi pa tumataas ang gasolina nung time na yun ha. Time na yun, Oo, di ngayon, di 5K ako sigurado. Sure ball yun. So, ang nung mahal na gasolina, mga 2,000 daily ako. Tapos, nung nag-solar ka ng bahay, tsaka mo lang naisipan kumuha Hindi, talaga nasa plano ko na talaga yan. Kaya nga nung nag-vlog ka noon, nung nag-vlog kayo ni Tito North. Tito North. Tito North, taga North eh. Si Si Tito Panorth. North, si Panorth. Si Tito North, si Tusog, tawag dito. Naka-Lexus tayo noon na hybrid. Nakita ko na 2-door. Tapos kulay dilaw. Yung vlog namin sa Vinfast. Oo. Hindi pa kasi ako nakakita ng dilaw nito noon. Tapos hindi ko rin napansin kung 4-door ba or 2-door. Parang isang araw gumising lang si Mickey, minessage ako, punta mo kayong Vinfast, tignan mo kung meron sila available, kunin natin. Ganun lang kabilis. Basta may pera, walang problema. Saka kasi syempre, ang totoo kasi niyan, ako hindi ako naiiyak kahit pangit ang kotse. Totoo yun, hindi ako naiiyak. Sabi ko nga sa'yo, nung minsan nag-deliver ako eh. Expected ng tao pag deliver ko, naka-GTR ako, naka-sports car ako. Nagpunta ako ron, nagulat sila pag gawa ko na sa akin, naka-RAV4 ako eh. Sabi, ito lang kotse mo. Yung blue. Yung blue. Yung 3-door mo. Kasi kaya ako binili talaga yung 3-door na yun. Unang-una kasi, Dubai version yun. Saka galing yung kay Jason T. First owned nila talaga yun. So, nung nabili ko yun, talagang gagamitin ko na yun sa farm. Eh kasi nung time na yun, wala akong makuha ng Pajero Evo. Nasawi ako rin sa Pajero Evo eh. Kasi yung kaibigan ko may Pajero Evo, gusto ko sakalin. Dahil nung bata pa ako, nasa kanya na yung Pajero Evo. Binenta sa iba? Binenta pa sa iba. Sabi ko kasi bibiling ko na. Binibigyan ko nga siya nung time na yun ng Montero saka Fortuner. Sabi ko, palitan ko ng dalawa. Ayaw, pag-isipan daw niya. So itinanong ko sa kanya kung magkano gusto mong presyo. Sabihin mo sa akin, babayaran ko. Hindi naman nagsabi. Tangina, pagbalik mo. Wala binenta. Tanong magkano binenta? 700. All orig. Orig na left hand? Orig na left hand. Exam plaka pa. Pajero Evo. Walang bangga. Sariwan-sariwa yun. Gusto sakalin Gusto ko sakalin. Kaya sabi niya, nung nagpunta yung kaibigan ko dito ng taga Banawe, nung pinresyohan ko na 700, wala rin ginawa ka, kumuha ng cheque, binayaran eh. Talaga ka ako. Yun yung ginagawa mo sa kanya hindi nga, kung nagpresyo nga siya, hindi nakuha ko na. Ako naman kasi talaga, hindi ako mahilig magbenta ng kotse. Mukha nga. Kasi ako pag bumili talaga, actually isang kotse lang talaga na benta. SIR. Kasi 4-door. Oo, 4-door. Kasi nung time na yun talagang gusto ko mag-SIR. Siyempre tumataas ang value. Ang ganda ng SIR ko, di ba? All orig, stock. Tapos kulay passion orange. Hindi ko na inabutan yun eh. Oo, tapos nung na-aksidente ako, gamit yun ang service ko. Solar sa bahay yun. Yung mga tricycle nga, alam mo yung mga tricycle na ganyan. Mga driver, ahente yan. Ahente.
Halimbawa, may mga kakilala sila nagbabayin sila ng kotse. Sila yung spotter. Sila ang spotter niya. So pag may mga nadadaanan sila na kunwari For kotse, sale. for sale, o kaya kotse na naka-junk, kumbaga hindi umaandar, binabarat nila. Kumbaga, may bayar ako niya, magkano yan? Iaalok nila ngayon sa mga nagbabayin sila. Kumikita sila para 10K, lasado nila 5K, ganyan. Nung one time, parang yung SIR di ko ginagamit, so puro alikabok. Tapos parang malambot pa gulong. Doon sa labas lang. Oo, pabalik-balik yung mga tricycle driver. Talaga nagkukulitan kami ron. Kukunin yung number ko, sir, bebenta mo ba yung SIR, yung Honda mo? Yung ayaw pa nilang sabihin na SIR. Marunong rin tumingin. Marunong tumingin. Sabi, sir, yung Honda mo ba yung orange, bebenta mo ba? Aling Honda? Yung orange. Anong Honda nga? Marami kasi akong orange. Yung orange, yung BTI. Kasi syempre, SIR body, gano'n, diba? Hindi nila ma-pinpoint. Sabi ko, pag-isipan ko, na sir, may bayar ako niya sir kahit 200. 200 SIR. Sabi ko, gusto ko sakali yung tricycle driver. Sabi ko, ang bait-bait mo, gusto ko na sakali. Sabi ko, hindi ko binibenta yan. Every time na may dadaan na tricycle doon, talagang hihinto pa yun doon, talagang kakatok pa sa bahay. Binibenta ko itong kotse. Kasi nandun nga lang siya sa labas. Sa labas lang. Marami po yung parada nung nito. Kanina. Nandun na sa harapan. Tapos alam mo yung puro alikabok. Magkano mo nabenta yun? Taas ko rin nabenta yun, parang 40K. Kailan mo nabenta yun? Nung aksidente ko, paglabas ko sa ospital. Yun lang yung kotse mo na 4-door. Yun lang ang kotse kong border. At yun lang yung kotse mo na nabenta? Yun lang nabenta. Kasi talagang wala naman ako talagang paggagamitan noong time na yun. Lahat naman ng kotse wala kang paggagamitan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ang totoo niyan, ganito yan. Pag halimbawa at may sobra akong oras, kahit anong araw, kahit anong oras, halimbawa, nakauwi na ako ng bahay, hindi ako makatulog, saka ako naglalabas ng kotse isa-isa. Halimbawa, isang araw nilabas ko yung treno, bakit akong tanay? So nagtanay ako, pagdating doon, nagkape, nagtubig, ganyan. Ay minsan kasi hindi na ako nagkakape dahil pag madaling araw, mahirap na matulog. So pag ganoon, nagtutubig lang ako, yan. Tapos kung may makakain ako doon, di kakain ako. Kasi alam mo naman, di naman ako kumakain. Dapat makasama natin si Mickey sa Tanay, Tanay Burging. Ayan. Nung muling umakit ako, kasama ko si Tito J. Landicho ko. Kinawawa ako nun. Ang dala niya? Yaris. Yung GR? GR. Ang dala ko, ito, Binpass. Ba't ito dala mo? Siyempre, gusto ko mabagal lang. Wala akong panggas ng time na yun. Totoo talaga yun, minsan wala akong panggas. Ba't di naman, pag mayaman ba, hindi ba naubusan ng pera? Kasi ako baliktad, ganito yan. Kapag ang pera naibayad na ng customer sa bangko, hindi ako nag-withdraw. Hindi ko wini-withdrawan yun, doon lang yun. So, kung ano lang yung pera ko na, pangalibawa sa gabi, minatira. Kung ano lang yung hawak ko na pera, yun lang. So, halimbawa, pag magpapasweldo na, babawasan ko yung pera ko. Kung ano yung nasa bulsa ko. Pero, once na pumasok na sa account ko yan, hindi ko na ginagalaw yan. Totoo yan. Pati kasi, di ba, pinapaikot mo yung mga lahat ng pumapasok rin. Oo, saka basta, hindi ko ginagalaw yun. Hindi pinaglalaan ako yung pera na yung sa mga gastusin ko. Diba, bibili ako ng materialis, bibili ako ng machine. Puro negosyo to si Mickey, kaya ganyan kayaman eh. Hindi. Basta ako, masaya na ako sa bulsa ko. Ako kasi sanay ako na kahit walang laman ng bulsa ko, hindi ako magugutom. Oo, totoo yan. Minsan bibisita ako sa kaibigan ko, wala akong pera. Bibisita lang ako doon. Siyempre, pumunta ako sa bisita ko, sa kaibigan ko, matik yun, sila magpapakain. Hindi, nakalibre ako ng kain, di ba? Minsan naman, pag ako naman nag-aya sa kanila, kahit labas tayo, ako kung kabayan. Minsan, hindi pala minsan, madalas. Yun yung, pag ikaw nag-aya, yun yung may laman ng bulsa mo. Oo. Pero madalas, hindi naman talaga ako nagbabayad ng mga yun, sila talaga. Dito mahirap magbiyahe rito sa gabi. Kasi dito itong lugar na to, maraming truck. Sobra. Teresa, maraming nagbabike. Gabi? Gabi. May nagbabike dito gabi. Tapos makukulit, walang ilaw. Wala silang flashing light. Tak-tak, nasa tak-tak tayo. Hindi dito tak-tak. Ano ba to? Teresa to. Teresa to. Ito tinatawag nila tayo, papunta tayo sa Titing Kabayo. Totoo nga, yung tawag ka doon? Titing Kabayo tawag nila ron eh. Sinabi sa akin ni Troy Alberto. Sabi niya, kuya, saan ba yung farm mo? Ako malapit sa Titing Kabayo. Nung sinabi ko, sabi niya, kuya, malapit ba yun doon sa Titing Kabayo? Ano yung Titing Kabayo?
Yung kabayo, tapos may titing malaki. Titing kabayo. Statue ng kabayo. Statue. Pinoy nga naman. Eh, yun ang landmark. So dito sa VinFast mo, isang beses ka palang naubusan ng charge. Dalawang beses naubusan ako. Ayun na minsan, may bisita ako. Ah. Hindi ko napansin yung battery. Nalimutan ko po. Putya, pagkita ko, 18% na lang. Asa ka nun? Nasa farm. Nasa farm. Ah. Putya. Actually, may charging station naman malapit sa farm. Libre. So, hindi na ako umabot. Hindi ka umabot sa charging Hindi station? ako. Siguro mga ano na lang, 2 kilometers na lang. Ubus. Naubos. Kasi may toyo nga ito. Dati-rate, yung 10%, naabot ng 23210. Ah. Abot. Ngayon 10%, wala na, bigla na mamamatay. Ah, ganon? Deteriorate agad yung battery? Oo, boost na kagad. Oh. Pero eto, tingnan mo, itong biyahe natin na to, ang mababawas na sa akin dito 2% lang. Kasi pababa? Puro pababa kasi. Kasi nag-generate ulit siya pag pababa. Dito, Eagle. So nandito kami nagre-reminisce ni Mickey dun sa mga karera niya before. Yung iba kasi nawala na eh. Nawala na. Ayun, tingnan mo. Dahil nga daw nawala yung ano niya, yung Facebook ko dati. Facebook niya dati. You know, nanlibre pa siya sa kape dito. Pero dito siya nagpapa-pedicure. Manicure. Ayan na. Ayan. Pit lane out na. Pit lane out na. Ay, sumemplang na. Sumemplang nasa harap mo. Nasa harapan. Palitin mo nga, hindi ko nakita. Dumulas. Na-pressure sa'yo. Ayan. So, matakot ako lang to. Ay! Muntik pa ako. Pit lane out yan. Galing ako sa pit lane out. Kulelat. Kulelat to champion. Napakayabang. Walang wala. Sa tingin mo, pinapanood mo siya ngayon. Pagkatapos ng aksidente mo, kailan ka huling kumarera after the accident? Ulo. Hindi no. Hindi pa ulit, di ba? So, hindi mo pa na-experience kung tingin mo, may takot ka na kaya doon sa area na yun? Ulo. Akasya? Hindi ah. Tumitira nga kami 290 ron eh. Akasya? Hindi. Yun nga sinasabi ko kay Mickey, kailan ko ba siya makikita ulit kumarera ng motor? Hindi wow. Kasi yung gusto ko makita talaga, matagal ko na nire-request kay Mickey yan. Ano nakita mo? Overlap na, bumrake away pa. Ganun katindi yung muscle. Tragis na yun. Pit lane out na, kulelat na, breakaway pa. Champion pa. Kaya yung mga nag-i-scooter dyan, puro yabang lang yung mga yun. Dati nag-i-scooter ako, di ako marunong superbike. Ngayon mag-scooter ako. Wala namang kalaban sa scooter. Parita mo, namamasyala lang. Sabi mo, basa pa yan. Kulelat pa. Kita mo, wala nang kasunod. Isang kamay pa. Para matatas ko lang kamay ko dyan, pare. Tatas ko lang kamay ko dyan. Number 1. Matatas. Number 1. Tatas ko kamay mo. Number 1. Napakayabang talaga. Number 1. Di ba? Kaya may tatanong pa ako dyan eh. Kahit yung binibilang ko ng pyesa ng motor, nagulat siya eh. Wala raw chance ang manalo pag galing sa kulelat. Wet race pa. Diba? Ay, abang yung putrag nag-wheelie pa. What's the tire? Diba? Taiwan. Sila lang ang mga yumaman, mga puking lang yung mga yan eh. Yan, JBT. Okay, kaya kahit siya may-ari, hindi makapaniwala. Ayan Ngayon mayaman na siya, hindi niya na ako kilala. Kaya ngayon siya kakalabanin ko. Dahil sa'yo, yumaman siya gano'n? Oo. Bumibenta produkto Dahil sa promotion mo? Oo.
Pare, first time ko nag-superbike. 2016. Alam mo? Rookie. First time. Ay, rookie mo nga. Hindi pa, iba pa yan. Nag-testing ako dati. Pahiram lang sa akin. Anong motor? CX-10R. Ah, Suzuki. Suzuki. First time ko mag-superbike. Yun mo, parang mahina ako mag-starting eh. Parang hindi ako marunong mag-starting. Tingnan mo. Yun mo. Yun ang hindi ako marunong. Ay, hindi. Kawasaki. Kawasaki. Sorry, Kawasaki. Ninisip ko eh. Hindi pala Suzuki. Pare, pangilan? 10. Bulelat. 10, di ba? Ayan. Kokotse yung 10 na yan. CX-10R. Motor yan. Hindi, yung pang pwesto mo. Mga pang 14. Putang, ano tinagusag? First time mag-superbike yan ha. Masyado naman ako Number 2 ka na agad doon. Masyado ako nagulat. Kasi, ang problema kasi nung time na yun, parang 2016, hindi pa ako marunong sa mga traction. So, hindi ko pa alam kung paano pindutin yung rain Tapos rain mode. basa pa. Oo, hindi ko alam. Yabang. Kasi dapat kasi pag umuulan, pipindutin mo yung traction mode. Ah. Eh, dahil hindi nga ako marunong, tingnan mo, oh. Tingnan mo. Sila naka-traction on, ako naka-off. Oh, tingnan mo, bumibitaw yung gulong. Kada magagas ako, bumibitaw. Skill na lang, skill. Oh, skill lang. Dinaan lang sa skill. Oo. Pero kita mo, red line, no? Oo. Pero tingnan mo, didikit pa rin ako. Oo. May Number 2 ka niyan. Siyempre. Kita ko kanina eh. O, tama, pagbigyan ko. O, yun, o. O, tingnan mo. Nagwawala yung CX-10R. Hindi talaga kami compatible sa CX-10R. Yan na. Kailan kaya natin mapapanood ulit yan? Lalo mo kitusog. Diba? Pag hindi na daw siya pag nagmi-Mickey walk, Tama. lalaro na siya ulit. Ah, gusto mo ganyan, dogfight ah. Boom. Haba-haba ng tuhod ko. Tama, nagwawala yung motor. Oo, tayo nagwawala yung motor. Kasi hindi ko alam i-off. Senyas na gano'n. Hindi ko naman alam pipindutin. So buong race tinapos mo na wala yun. Oo, walang traction. Hardcore daw ako, hardcore. Ano naman o dyan, mahingit lang ako eh. Kailan ulit, Miggy? Soon. So, okay guys, nandito naman tayo sa most famous Falcon. Ano na? Falcon. Camp Falcon. Ito yung pinaka-shop ni Mickey Maso dito sa Antipolo. Simula. Dito sa loob. Tatalon-talon ba? Yan, order to ngayon, order yan. Yan. So, 20 pieces yan. Papunta sa Caloocan. So, ayan. Pares yan sa T-Post. Oo, yan ah. O, pares sa Tipos yan na yan ah. Pang anong motor yan? Aerox B1, B2, saka Lexi. Baka naman mahulog ka pa dyan. Hindi. Ah! So, yun yung pinaka-office ni Mickey. Ngayon pupunta naman tayo sa likod kung saan continuation ng mga machinist niya. Dito sa likod naman. Puro mostly torno, drill, dalawang CNC machine. Pero nakita nyo naman kanina, halos lahat ng CNC machine niya nandun sa warehouse naman. So, ano mga ginagawa mo naman dito? Yung mga strut bar stabilizer. Mga maliliit lang. Oo. Ito yung adapter. Adapter ng intake manifold? Para nakatayo na. Ah. Kasi yung mga iba kasi nakaside. Ah. So, kailangan nakatayo na. Pang anong motor yan? Aerox, NMAX. Sa intake nga to, sa intake. Oo. Nakaganyan. Adapter yan. Kasi hindi pa ito tapos. Tapos na yan. Eh, hindi sure ka. Baliktad. Baliktad. Hindi.
difference walk eh. O yan. Ayan. Ang purpose nito, Para ma-downdraft. Parang yung mga kotse, ITV, diretso, di ba? ah, Yung mga Aerox kasi nasa side. okay. Oh. Magkano ganyan? 2.5. 2.5. Ito yung hindi pa tapos. Stage 2 na to. Oh, stage na yan. Ayan, o. Wala ka ng tubig. Hindi ba recirculating lang tubig yan? Tingnan mo gano'ng karaming beruta. Ah, okay. Ito kasi nun. wala kasing walang pang cleaning. Walang conveyor, walang sprayer. Ah, bagsak lang sila. Oh. Kaya nire-remodel ko lahat. So, ito yung mga lumamang masina. Oo. Ito ang kabila, working rin to. Working lahat yan. Yan. Ano to? Strat bar. Ah, yung dito. Yan. Diba? Strat bar. Sakto, meeting natin alas 3 eh. Effective ba yun? Ang use niya para hindi mag-flex pag nag... Hindi nagpe-flex yung Pag yung umangat. chassis. Para pag lumiliko ka, stable lang. Ah, maski sa ligo meron yun. Oo. Kaya pag ako, nagkaroon ng motor ulit, Aerox gusto ko eh. Para lahat, hihingin ko kay Miguel lahat. Lahat ng pwede ikabit sa Aerox. Ayan, oh. Eto, dito mo rin ginagawa to? Hindi, O sa kabila? Hindi, nakagawa na kami yan last month pa eh. Pero sa kabila yung production nun. Meron pa siyang pang-press. Doon sa harap. Tour mo naman doon sa harap. Sa shop? Doon sa harap. Sa working area? So, pag magpapagawa kayo, mga walk-in customers ni Mickey, dito madalas mapupunta ka, Big Falcon. Search nyo lang sa Waze kung gusto nyo magpagawa. Dito, ayan, dito sila Sana gumagawa. next year, maluwag na yung gawa namin. Doon sa China. Ito, Aerox ni Mickey. kami nun. Ito ang Aerox ko, totoo. Sa'yo Akin ito, yan. Italia? Kitoti yan. So, akin talaga to. So, ako sasakay talaga dyan. Gusto ni Corbe, karera daw ng scooter unahin ko ba ang karera kaysa sa negosyo? Negosyo muna. Sabi ni Corby yun? Oo. Actually, kahit naman din niya sabihin, nagbubuo talaga ako ng motor ko. Oo nga. So, ang development ko ng motor, dire-diretso pa rin. Matagal kasi magbuo ng scooter. Hindi yan kahit may pera ka, mabubuo mo. Ito yung makina nun, ito? Nakakabit na makina niyan. Ano yun, nakadisplay mo doon? 242. Ito. Yan, 242 yan. NMAX ko yan. Mickey Walk. Magcha-charge na ako para makapunta na tayo ron. Charge ng VF3? Hindi, ng cellphone ko lang. Ito naman Preparation. office. Office. Yung mga angels ni Mickey. Office. Cha-charge na ako, lobat na ako. Ito, assembly niya. Lalagyan mo lang velocity. Mayroon pang pauwi sa atin si Tito Mickey. Para sa K-series natin. Kita niyo yan? One of one na naman. Tito Mickey. Busy kaya yumayaman eh. Ito na yung throttle body. Nilagyan namin ng velocity. ITB na siya, di ba? Ah. Tapos may dual injector. Ayan, may dual injector. Dalawa. So, ito yung main. Ito yung main. Pwedeng dito, pwedeng dyan. Okay. Lipat dyan. Dito yung main. Pag nag-low rev ka, starting mo, dito yung mubuga injector. Pag nag-high speed ka na, mga 9,000 RPM, saka ngay buka. Tsaka bubuka to. Yung dalawa. Psh. Additional na tulak niya. Yes, additional. BTEC ba? Bitik. Di, turbo. Nag-spool na dito. Pero magkaiba yung pump niyan. Same lang. Doon pa rin yung pump niya. Lalagyan ng Bubukas speaker. lang siya pag ano. Lalagyan ng speaker. Pero kailan mo maglaki ng pump nun? Dapat. Ano yung malaki? Ayan, T-pose tsaka shocks. T-pose, shocks. Pag ano po nilagay ko po
O paano nga yan, Mickey? Di ba marami kang distributor ng produkto mo? Paano mo nakokontrol yung quality ng pagbenta nila ng ganun? Kunyari, mabibentahan sila mali, yung pala hindi kasi alam yung produkto mo, ang gagawa mo nun? Pwede masuli. Alam mo, may mga reject. Tinatanggap naman namin reject. Dito, maski hindi galing sa'yo binili. Tama, okay lang. Walang kaso. Papalitan mo lang. Oo, balitan ko. Makikita ko naman kung talaga sa amin ng reject eh. Hindi, paano kung, kunyari, sinabi, katulad nun, pwede daw dun sa motor niya, yung pala hindi pwede. Kung saan niya binili, doon yung solid. Problema na nung ano yun. Pero di ba, kung sira yung pyesa, kahit dito na sa amin solid, walang problema. Papalitan bago. Balitan bago. Palit bago. Ano siya sabi mo kanina, hindi ko na. Okay, iniwan na tayo ni Mickey dito sa garahe niya. Sabi ko, gusto ko muna pakita sa inyo yung laman ng garahe niya ngayon. Ito yung tao nagsasabi nga na stock is good. O, tingnan natin yung GTR niya. Nakataas siya ngayon, pero air suspension niya. Bumabagsak siya sagad. So, ito. Tapos yung naka-custom hood. Ayan. Dubai. Alam ko Dubai. At yung gumawa, Rohan Izawa Art Design. Yan yung grinder. Kung, ewan ko, nauso siya dati. Ewan ko, nakita nyo pa yan. Yung bakal na grinder na wave na ganyan. Yan yun. Tapos meron siya EG6. Uy, malinis yung EG6 ni Mickey. Spooned out EG6. Na, ito yung kinarera before ni Ace na B18C. Na naka-Recaro, brown glass, kompleto, Cusco, spoon wing, spoon hood, spoon chin, Denji headlights. Meron pa siyang bumper pull. Hanip. Ito, color red naman to. Pero si Mickey talaga mahilig sa dilaw. Actually, iba-iba yung kulay ng kotse niya ngayon dito So yan. EG6 na straight spoon. B18C. Ganda yan. Buti nga malinis eh. Ito naman yung Trueno niya. Trueno 86. Bagong buo lang. Actually, hindi ko pa masyado. Ito, ngayon ko pala ito mapapakita sa vlog natin. Yung Trueno niya. And ngayon ko pa lang siya nakita in person. Watanabe. Tama ba? Watanabe yan. Anyway, wala nga ako masyado. Alam mo naman tayo, Honda boy eh. So, yun. The most famous car siguro na iconic JDM car, Trueno. Dahil sa, alam nyo na, initial D. Meron siya Mini Cooper S, 2-door. Kung napansin nyo lahat, 2-door yung mga sasakyan ni Mickey kasi ayaw niya na mas maraming pinto. So, ito yung 350Z. Na hindi ko alam anong nangyari, anong kwento nito. Hindi ko alam kung maandar pa to eh. Alikabok na. Uy, grabe naman yung parking niyan. Diba? 350Z 86 turbo. Turbo yan. Yan. Alcon na preno. Hindi ko alam kung HKS turbo siya. Pero ganda rin. But this car is automatic. Oh, pati likod, Alcon. Wild. At syempre, EK9. EK9 M&M. M&M. Tingnan mo naman. Sumiki talaga eh, oh. Yan yung mga tao yan yung taong yan na nagsasabing, stock is good! Di ba? M&M. Hindi ko alam kung naka-air suspension to. Parang hindi. Nakataas lang as of now. Wide body. Ganda. Maganda to lalo na pag naka-drop. Ako type ko siya. Big ass. Skunk 2 Ultra Racing na intake manifold. Lucky. Tapos, lucky oh. Grabe. Profab may gawa. Circuit Hero na strut bar. Speed Factory na oil catch can. Actually, yun lang yung mga nakikita ko as of now. Kasi hindi ko pa masyado to nabubusisi. Actually, hindi ko pa nakikita to. Maandar talaga. Pero, grabe. M&M na EK9. Uy, bukas. Sakto. Tingnan natin loob. Siyempre, EK9. Uy, nandito yung switch niya. Tama ng conversion niya. Cusco, strut bar, roll cage, Ames na dash na digital dash, cluster, spoon, K-tuned. Ano yung upuan niya? Bride. Sana makita ko itong mandar, no? Si Mickey kasi daming kotse. Hindi man lang ginagawa. Busy kasi nagpapayaman masyado eh. Marami pa siyang kotse na wala dito. Kung alam nyo lang.
And meron akong papakita sa inyo. Pinaalam ko kay Mickey to eh. Pero wait, tingnan muna natin yung sports bike niya na R1. Yung race bike niya na R1. So ngayon, ito madalas niya ginagamit, tong Jorno na to. Kasi yung Aerox niya, yung nakita niyo sa shop niya kanina, inaayos niya pa. Na-try ko to na naka-DDC, grabe. Yung response nung throttle, pag pinipiga mo, hindi nawawala. Di ba, nag-neutral ka? Pag piniga mo ulit, nandun yung response agad. So ito, R1. Sports bike ni... Super bike ni Mickey. Race bike ni Mickey. Yan yung ginagamit niya sa racing niya dati. Tingnan mo naman gulong, oh. Oh. Alam mo talagang kumukorner na mabilis, eh. Ito, hindi ko alam kung ano yung mga nandyan niya. And okay, since ito, tulad na sinabi ko sa inyo, pinaalam ko to kay Mickey. If you know Mickey Maso, there was a time sa Clark International Speedway, he had a life-threatening accident na tumilapon siya. As in, tumilapon siya. Muntikan na talaga siya doon. Kinukwento niya. Kung gusto mo malaman yung kwento, meron siyang podcast na gawa namin last year. Panoorin mo yun. Kwento niya lahat ng mga pangyayari doon. And now, ito papakita ko sa inyo. This was the bike na sinasakyan niya. Yan yun. Grabe, nung na-aksidente siya. First time ko lang rin to malalapitan, as in, close enough to see it. Yan. The fire blade. Grabe. Oh. Yan yung bike na sinasakyan niya. Tumatakbo siya na mabilis. Na nahugot ang lever ng preno. Tumilapon siya. And then, yun. Nakakatakot tignan, no? Imagine na yung pinagdaanan niya nung time na yun. Actually, sabi niya nga sa akin, before kami maghiwalay, nung sinabi ko sa kanya, if I can show you guys the motorcycle, ako daw bahala. Pero siya, hindi niya talaga makuha. Tignan pa yung motor na yan. I could only imagine na tumapasok sa isip niya pag na, grabe kasi, as in, muntika na talaga siya nun. HRC. Mostly, siguro, malamang mga limited na to. Wala akong masyado alam sa big bike eh. Ayan. So, yun. Grabe talaga. Ito talaga, oh. Kaya siguro yung mga kotse dito sa side na to, madudumi. Kasi hindi siya makalapit dun. Ayan, ito madumi. Ito madumi. Ayan, madumi. Ito malinis. Ito malinis. Diba? Yung trueno, malinis. So yeah, I guess that's it for our day with Mickey Maso. I hope you guys enjoyed it. And you guys have been asking for this. Na pakita ko naman sa inyo si Mickey ulit. House tour ni Mickey. Sobrang swerte nyo na house tour tayo. First time ko lang rin makita yon, yung bahay niya. Makataas dito. Dito lang ako babad sa garage na to. Tapos yung factory niya, first time ko lang rin. Tapos yung binubuo niya na lot niya. Na siguro for another episode daw yun. And also yung Big Camp Big Falcon. So yeah. I guess that's it for this vlog. I hope you guys enjoyed it and natuwa kayo makita si Mickey. Magkikita pa kami sa powerhouse ni Mickey mamaya. Tingnan natin may mga vlog pa tayo doon pag wala. Hindi nyo na makita. So yeah, I'll catch you in the next one. Don't forget to like and subscribe.